Pangpaigtingin pa ang mga hakbang ng pamahalaan para ibsan ang posibleng epekto ng tagtuyot. Magtutulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan sa pagbuhay ng Task Force El Nino. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang executive order na muling bubuhay sa Task Force El Nino o TFEL. Ito ang tinalakay sa ika-15 cabinet meeting sa palasyo kasama ang Pangulo kahapon. Layo ng task force na maging matibay ang hakbang ng national government maging ng mga lokal na pamahalaan upang mabawasan ang posibleng matinding epekto ng tagtuyot. Para mapaghandaan ng maaga at masolusyonan ng mabilisan ang maaring maging interventions po na mabilisan at patuloy po na monitoring at pag-aagap, paghahanda po sa maaring maging epekto po ng El Nino. Tulong-tulong na ang mga ahensya ng gobyerno para tugunan ito. Sa TFEL, ang DOST ang naatasang mag-monitor ng posibleng pagtama ng El Nino phenomenon sa bansa. Paliwanag ni Science and Technology Secretary Renato Zulidum, posibleng maramdaman ng tagtuyot mula una hanggang ikalawang quarter ng taong 2024. Posibleng 63 probinsya ang makararanas ng drought conditions, habang 12 probinsya naman anya ang makakaramdam ng dry spell conditions. If the rainfall is 21 to 60% below normal, if there are 3 consecutive months of that, then it will be called dry spell. Partikular na tututukan naman ng DNR ang availability at affordability ng tubig. Kasama na rito ang pagtatayo ng mga water treatment facilities, gayon din ang rehabilitasyon ng mga NIA Canal at irigasyon sa bansa. Tutulong din ang pamahalaan sa mga water district. The current thinking is that it will be in the form of soft loans that are possibly very low interest or no interest. No? So hindi pa ito set in stone. Ang interesado po kami in terms of the responsible use of the funds. So kung medyo free yung pagkalabas ng availability, no, we would like to have some optimal usage of whatever will be available. So ang current thinking po is sana po soft loans ito, very low or no interest at all. So hindi pa set in stone pero ito yung thinking at the moment. Ang DOH naman ang kokontrol sa mga sakit na posibleng kumalat oras na tumama ang El Nino, kasama na rin ang pagmumonitor sa mga healthcare facility. Paiigtingin din ng BFP ang fire protection at prevention, habang palalakasin din ang information dissemination ukol sa El Nino phenomenon na pangungunahan ng PCO. Magsisilbing daan ang task force para paigtingin ang National Action Plan kung saan tututukan ng pamahalaan ang 5 major areas, kabilang na ang pagkain, enerhiya, water security at peace and order. Pangungunahan ng DND, NEDA, DNR at DOST ang naturang task force. Tiniyak naman ni Secretary Teodoro na sapat ang pondo ng gobyerno para sa posibleng El Nino phenomenon at handaan niya ang DBM sakaling kailanganin ng karagdagang pondo. The intervention with the DBM is the interpretation of the law regarding a calamity. So we agree with the DBM what the conditions are for allowable use of the QRFs of local government agencies in the case of a slow onset calamity, which will be science-backed, which is the DOST will be based on their forecast, will be the key factor. No? Kenneth Pasyente para